Hi nursemates! In this video, we will discuss glaucoma. In simple definition po, ang glaucoma is gradual loss of peripheral vision. Kapag po sinabi natin gradual loss of peripheral vision, ito po ay paunti-unti at minsan po ay hindi namamalayan ng mga tao na merong glaucoma. It is due to congestion of aqueous humor. Ko lang po. Aqueous humor, it is a type of fluid in our eye that nourishes the cornea and lens. Yun po yung function or purpose po ng aqueous humor. However, because of some reason, nagkakaroon po ng congestion ng aqueous humor leading to gradual loss of peripheral vision and leading to glaucoma. Kaya po sinasabi rin na ang glaucoma is the silent thief of sight dahil nga ito po ay gradual loss of peripheral vision. Now, let us discuss the simple pathophysiology of glaucoma. First, we need to understand the outflow of the aqueous humor into our eye. Una nga po, mayroong aqueous humor sa ating mga mata. Ito po ay pinoproduce ng ciliary body at kapag po na-produce na ito, nagpupunta po ito sa spongy trabecular meshwork located in the anterior chamber of our eye. Pagkatapos naman po, nagpupunta po ito sa Sclems Canal, papunta sa episcleral veins, papunta na po sa ating systemic circulation. However, nagkaka-problem po dito kapag masyadong tumataas yung production ng aqueous humor or nagkakaroon po ng impaired outflow or blockage po sa drainage. Ito pong dalawa na to, nagkakos po ito ng increased intraocular pressure. Para po mas lalo nating maintindihan, ipapakita ko po sa inyo yung image. First, let us discuss yung anterior chamber, posterior chamber, or tsaka yung vitreous chamber. Ito po, sa anterior chamber, makikita nyo po, nandyan po yung lens tsaka yung iris. Sa anterior chamber po yung lens tsaka yung cornea. Sa posterior chamber naman po yung iris at sa vitreous chamber naman po located yung vitreous humor na tinatawag. Bakit po mahalaga ito? Mamaya malalaman po ninyo. So ito po, kung makikita nyo dito sa picture na to, ito po yung ciliary body. Nagpo-produce po ng, ano nga po ulit? Aqueous humor. Yung aqueous humor po, nagpo-flow po pag ganito. Ito po yung trabecular meshwork. So dumadaan po siya dito. However, kailangan din po niyang lumabas. Papunta po sa Sclems Canal. So napupunta po siya dito sa Sclems Canal. Papunta po sa aqueous vein, papunta sa episcleral veins, and then papunta na po sa systemic circulation sa ating kidneys, and then urine. Yun po yung normal outflow. However, kapag po nagkakaroon ng blockage, dito po sa trabecular meshwork, or sa Sclems Canal, hindi po makalabas ngayon yung aqueous humor. So ano po nangyari? Naiipon po dito sa anterior chamber. At pwede po itong mag-cause ng increased intraocular pressure. Isa pa pong reason is kapag daw po yung iris natin, itong iris, is masyadong dilated or masyadong malaki yung iris natin, nagiging block din po yung papuntahan ng aqueous humor. Kaya po ang nangyayari din sa posterior chamber, increased intraocular pressure. At kapag po naipon dito yung aqueous humor sa posterior chamber, pwede din po siyang mapunta dito sa vitreous chamber. Now that we discussed the simple pathophysiology, let us dive into glaucoma more, how it is happening. So there are risk factors including increased RBCs, increased WBCs, and retinal detachment. This is another type of eye condition that we will tackle on another video, okay? So first, we will discuss the open-angle glaucoma or the wide-angle glaucoma. It is the most common type of glaucoma, and it happens when the drainage angle is open but the drainage itself or the drain itself is damaged or hindi talaga maka-flow yung aqueous humor.
Usually po ang affected po sa mga na mata sa glaucoma ay dalawa po. Pero yung isa po ay mas severe or mas malabo po or mas affected talaga siya or yun yung hindi nga nakakakita. Una, dahil po sa mga risk factors na 'to, puwede pong maging obstructed nga yung trabecular meshwork. Ito po yung sa open anterior chamber natin, ha. Ngayon hindi na siya open. So, onti na lang pong aqueous humor yung nakaka-flow. Dahil po sa some of aqueous humor na lang po yung nakaka-flow, nagkakaroon po ng gradual increase of intraocular pressure. Ang normal po ay 10 to 21 millimeter of mercury. However, sa glaucoma po, more than 21. At kapag unti-unti po itong tumataas, hindi naaagapan, pwede pong ma-damage ang ating optic nerve or the cranial nerve 2, which will lead to glaucoma. Dine-describe po itong process na 'to as painless. Painless and it leads to tunnel vision po. Ito po yung hallmark sign na kapag nakita niyo po sa mga exam, hindi ka na magdadalawang isip. Open angle glaucoma po iyan. Tunnel vision po or yung peripheral vision po ay nagiging parang black po. Kaya po gradual loss of peripheral vision leading to tunnel vision. Other manifestations po nito ay headache, eye pain, blurry vision, more blinking or mas napapadalas po yung pagpikit ng mata ng isang tao na mayroong glaucoma, upward gazing, decreased accommodation or nahihirapan po silang makita sa dilim, and decreased peripheral vision nga po. Again, ang open angle glaucoma po, kapag sinabing open angle glaucoma, it is a gradual increase of intraocular pressure leading to painless and tunnel vision. Painless eye condition and tunnel vision. Bakit po natin ina-emphasize 'to? Dahil meron pong another type of glaucoma, which is the close or narrow angle glaucoma. Or sa libro po makikita niyo rin po siya na primary angle closure glaucoma yung tawag. Now let us discuss the close angle glaucoma. What are the risk factors? Una po is diabetes and pangalawa is mydriasis. Bakit po nagiging risk factors itong dalawa nito? For the diabetes, because the blood viscosity increases when you have diabetes mellitus. And when you have increased blood viscosity or masyado pong malapot yung dugo ng isang tao, nagkakaroon po ng blood vessels damage. Sa mata po natin may mga blood vessels din po. Kapag na-damage po sila, nagkakaroon po ng neurovascularization or it is the formation of new blood vessels. It is just how our body responds to this process. And kapag po nagkaroon ng neurovascularization, nagkakaroon po ng iritis or lumalaki po yung iris natin. Here is what I want you to remember po because ito po yung naka-emphasize sa close angle glaucoma or sa narrow angle glaucoma. Yung iris po talaga yung nagiging problem because kapag lumaki yung iris, nagiging black po yung daluyan ng aqueous outflow. Katulad din po sa mydriasis, ano po ba ang mydriasis? It is the scientific term for pupil dilation. Kapag lumaki po ang iris, nagkakaroon po ng sudden closing of anterior chamber. At kapag po nagkaroon ng sudden closing of anterior chamber, nagiging block po yung outflow of aqueous humor. Meaning, hindi po makapunta yung aqueous humor sa anterior chamber. Ngayon, yung aqueous humor po, naiipon ngayon sa posterior chamber. Kapag po naipon sa posterior chamber, yung aqueous humor, nagpupunta po ito sa vitreous chamber at nag-iipon po kasama yung vitreous humor. Ang vitreous humor po, fluid din po ito na nagbibigay po ng shape sa ating mata. Kapag po naipon silang dalawa ng aqueous humor sa loob, rapid po ang pagtaas ng intraocular pressure. It is again more than 21 millimeter of mercury. At kapag po rapid increase of IOP, madadamage po ang ating optic nerve or cranial nerve 2. At sabi po, painful po ito. At ang isang symptoms po or hallmark sign ay halos around lights.
or yung sa light po meron pong ilaw sa paligid. Kasama na din po yung ocular erythema or pamumula ng ating mga mata. Kaibahan po sa open-angle glaucoma, ito po ay rapid increase intraocular pressure which causes painful eye condition and halos around lights, tsaka po pamumula ng ating mga mata. Other manifestation po ay severe headache, severe eye pain, makita niyo puro severe na po, di ba? Dahil emergency type po ito na glaucoma. Ito po yung type na glaucoma na sa ER po idinidiretso ang pasyente, hindi po sa clinic. Nagsusuka na din po ang pasyente, blurry vision again, at saka po nagiging restless na din sila or restless dahil po ganun nga, masakit, hindi ka makakita ng maayos. Ito po ang pinagkaibahan ng close angle glaucoma sa open angle glaucoma. Now let's proceed to diagnostic test or kung paano po nalalaman na may glaucoma ang isang tao. First one is perimetry, which is used to assess the visual pathway. And then second is the tonometry, which is to measure the intraocular pressure. So ito po talaga yung ma-encounter nyo sa mga exam. Meron pong dalawang types ng tonometry, which is the contact and the non-contact. Kapag po contact type, painful po ito. Although, accurate po yung nakuha na intraocular pressure. Kapag po sinabi namang non-contact, least accurate po ito, pero hindi po painful. Kapag po sinabi nating management, nursing management po, meron lang po tayong dalawang tatandaan bago kuhain yung intraocular pressure ng mata ng isang patient. Dapat po una, document po yung time of measurement. Kasi po, ang intraocular pressure daw po ng mata sa mata ng isang tao ay usually high sa umaga. So, i-take note nyo po yun. At kapag po dapat ite-take ang intraocular pressure nila, instructan niyo po sila na wag pong magkusot ng mata, wag pong magkaroon ng eye manipulation. Kasi po, it will increase the intraocular pressure. The third one po is the ophthalmoscopy, which is used to assess the optic nerve. And then, the fourth one is gonioscopy, which examines po the filtration angle of the anterior chamber. Ito po yung ginagamit na test para po ma-differentiate kung closed po ba or open po yung type of glaucoma. For the treatment naman po, for the medication, let's start po with pilocarpine. It is a type of cholinergic drug which is used as a miotic. Or ano pong ginagawa ng mga miotic? It constricts the pupil. So, pinapaliit po yung pupil. And then, kapag po lumiit yung pupil, it opens the blood drainage angle, thus increase the aqueous outflow. Storage po nito ayon sa libro as 8 weeks lang daw po. Mahalagang instructan po si patient na 8 weeks lang po ito dahil ito pong gamot na ito ay pinapatak na po sa mga mata nila for lifetime. Dahil ang glaucoma po, hindi po siya talaga nagagamot. Lifetime condition na siya, pero pinaprevent lang po yung worsening po ng condition. Watch out lang din po sa toxicity po ng pilocarpine or ng mga cholinergic drug, which is yung parasympathetic symptoms po. I will create another video para po ma-differentiate natin yung PNS sa SNS or sympathetic nervous systems. Antidote po dito is anticholinergic atropine po. So, cholinergic po yung drug. So, ang antidote po ay anticholinergic, which is atropine. The second one po is bimatoprost. Bimatoprost is a type of prostaglandin analogs or ini-increase po yung uveoscleral outflow. Ito pong uveoscleral outflow is the unconventional type of drainage ng aqueous humor. Kasi po ang normal po or yung the conventional type po is yung trabecular meshwork, yung trabecular drainage. Dun po sa trabecular meshwork. However, meron din pong percentage ng aqueous humor na nag-flow po dito sa uveoscleral drainage. Additional lang po ito para din po
increase yung aqueous humor outflow. Other side effects po nito ay nagkakos lang ng brown pigmentation ng eyelids ng isang tao. The third one po na gamot na binibigay, this is the initial topical med po. Initial na eye drops na binibigay po sa mga pasyente ay ang timolol maleate. It is a type of beta blocker po. Usually Bectaxolol po yung brand. Ang goal niya po is decrease the aqueous production. Another one is the acetazolamide, which is a carbonic anhydrase inhibitors, which is also decreases the aqueous production. However, meron po itong mga side effects na impotence, and then it may cause anaphylaxis po sa mga patients na may known allergy sa mga sulfa drugs, and as well as depression. The fifth one is brimonidine. It is an alpha-adrenergic agonist which also decreases the aqueous production while also increasing the aqueous outflow. The sixth one is the mannitol. It is used for acute condition po, especially the close-angle glaucoma. Because the mannitol attracts water out of our eye. For the surgery naman po, yung ginagamit or yung mga ginagawang surgery, for the open-angle glaucoma, it could be the trabeculoplasty or the trabeculectomy. Sa trabeculoplasty po, ino-open lang po yung trabecular spaces or pwedeng hinihiwaan lang para mag-flow po yung aqueous humor. Sa trabeculectomy naman po, may tinatanggal po. Ito po yung standard filtering technique, may tinatanggal po na part ng trabecular meshwork. Sa close angle naman po, dahil iris po talaga yung focus po nito, ang ginagawa po ay laser iridotomy or hinihiwa din po yung iris, and then iridectomy or may tinatanggal po sa na part ng iris, and then kapag po nagawa yan, yung aqueous humor po mapupunta na sa posterior chamber papunta sa anterior chamber. So, yung normal outflow po nangyayari na. Some management lang po or nursing management na pwede nyo pong i-instruct sa patient is low sodium diet po. Because low sodium diet, meaning naging low din po yung water sa eyes. Kapag po again, low sodium attracts water po. Kaya low sodium diet. Avoid lang din po yung bending, eye rubbing, lifting, tsaka po yung mga sympathomimetics na drugs and anticholinergics. Yung mga nagpapa-pupil dilate po sa mga mata, which is atropine. Magandang example po ay atropine. Now, that's it for our discussion of glaucoma. If you like this video, please hit the subscribe button, like this video, and comment down what nursing discussions would you like me to do next. I hope to see you on the next video.